Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online morning devotion po ngayong umaga. And nasasabik po namin kayong makasama muli, and also for this morning, we are praying for each other, Lord God, na pangunahan niyo kami ng inyong banal na spirito. So bago tayo magsimulat is tayo po yung manalangin na Lord, we thank you for this day, Panginoon, kahit madaming man nangyari last week, Panginoon, sa aming mga buhay, or this week. Alam po namin na hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. Alam po namin nakakaranas po kami ng matinding pagsubok ngayong umaga, Panginoon, or minsan nasasaktan man po kami sa mga bawat pagsubok or mga suliranin, Panginoon. Pero here we are, O Lord God, patuloy kami lumalaban at patuloy kami nag-moving forward, Panginoon. And also, Lord God, guide us, protect us, O Lord God. And I ask, O Lord God, for your Holy Spirit, O Lord God, especially in our scripture or our devotion for this day, O Lord God. This we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at Amen. So, ang ating devotion po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms or Awit, Kabanata 119, di ba? Verse 107 to 8. So, 2 verses lang po ang ating pagbubulay-bulayan po ngayong umaga. So sabi nga po dito, babasahin ko po ito sa Tagalog. Ako'y lubhang nagdaramdam, di ba? Nagdaramdam, buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa inyong salita. Tanggapin mo nawa ang kusang handog ng aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. So ito po ang nasusulat sa ating scripture or sa ating devotion ngayong umaga. So may mga pagkakataon po kasi sa buhay na parang gusto na nating sumuko, 'di ba? Lalo na may naranasan tayo mga hindi ka nais-nais, 'di ba? Or may mga problema na mabigat na hindi natin inisip natin na baka hindi natin kaya. Pero pagod na din tayo pagod na tayo sa problema sa ministry or sa church, 'di ba? Sa trabaho, sa pamilya, or maging sa sarili nating laban. Minsan iniisip natin, Lord, hanggang kailan pa, 'di ba? Lord, hanggang kailan pa na mararanasan namin itong matinding pagsubok, 'di ba? Ganito rin ang nararamdaman ng sumulat ng Psalms 119, 'di ba? Si Haring David ang sumulat ng awit. Sinabi niya na ako'y lubhang nagdaramdam. Hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman, hindi siya nagpapanggap na malakas, 'di ba? Ngunit sa halip na lumayo sa Diyos ay mas lalo siyang lumapit sa kanya, 'di ba? Napakaganda po ng kanyang panalangin, 'di ba? Buhayin mo ako, Panginoon, 'di ba? Buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa inyong salita. Ibig sabihin po kasi nito is alam niyang ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa sarili kundi sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Kapag nanghihina kasi tayo, ang Bible ang nagpapaalala na may pag-asa po. Kaya importante na we must have our devotion, 'di ba? Especially when we are going to open, 'di ba? Open yung Bibles po natin para kausapin po siya to give us encouragement sa ating buhay, 'di ba? Kasi kapag nalilito tayo, 'di ba? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay po ng direksyon sa ating buhay. Kapag gusto na nating sumuko, siya ang nagbibigay po ng panibagong lakas. So pagkatapos ito, sinabi niya ay tanggapin mo nawa ang kusang handog ng aking bibig, 'di ba? Sa kabila ng paghihirap, pinili pa rin niya ng magpuri, 'di ba? Napakadaling magpasalamat kapag lahat ay maayos. Pero ang tunay, 'di ba? Tunay na pananampalataya ay makikita kapag pinili pa rin nating sumamba kahit may pinagdadaanan po tayo. Bilang, 'di ba, for example, praise and worship team ka, or nasa choir ka, musician, singer, or kung saan ministry ka, minsan usher, multimedia, kahit anong ministry ng ating ginagampanan sa loob ng simbahan, ay may mga araw na pagod din tayo sa paglilingkod, lalo na sa ating Panginoon. Pero may problema kasi dumadagdag din po ang problema sa bahay, 'di ba? Personal na laban. Ngunit kapag pinili pa rin nating maglingkod at magpuri sa ating Panginoon, pagsamba ay nagiging tunay na handog sa Panginoon. So hindi hinihingi ng Diyos ang perpektong tao, 'di ba? Ang hinahanap niya ay yung pusong handang magtiwala at sumunod sa kanya. So what we've learned from the lesson sa scripture na binasa po natin ito. Number 1 po niyan is normal lang ang mapagod at mahirapan, 'di ba? Pero huwag tayong
lumayo sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, normal lang na mapagod ka, pero wag kang lumayo, di ba? Huwag tayong lumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa, di ba? Once that you read the Bible, di ba? Minsan nakakausap po natin ang Panginoon through the scripture And sa scripture na yon, ito ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan para magpatuloy po sa ating laban, di ba? Minsan nangungusap po ang ating Panginoon through the Bible through His words, di ba? So pangatlong lesson, ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa ating nararamdaman, kundi ang ating pagtitiwala po sa ating Diyos, di ba? And lastly, sa bawat pagsubok, di ba? Patuloy tayong magpaturo at sumunod, di ba? Magpaturo at sumunod sa Panginoon. There are times din kasi sinasabi kasi natin, alam ko na yan, di ba? Yung pala, kahit alam mo na yan, kailangan din nating magpaturo ulit, di ba? Meron pa din tayong guidance. Kaya nandyan yung mga ating cell group leader, mga atisin quest natin, or even sa mga pastor, di ba? There are times na merong words of wisdom through their words, or even to our parents, di ba? We need to listen, or there are times na we need a guidance, di ba? Lalo na yung mga guidance counselor, mga cell group leaders natin, cell group leaders natin, na there are times na they give us words of encouragement, or sometimes wisdom din na kumbaga pinagsasabihin nila tayo. And through that, di ba, minsan nare-realize natin na tama pala yung sinasabi nila. And even kahit tama ang sinasabi nila, nasa inyo na yun, di ba? Kung susundin nyo yung mga sinasabi nila. Even ganun din po ang ating Panginoon. If you want to hear His word, di ba, pakinggan mo, you must follow His word. Sundin mo para malaman mo kung kanyang kadakilaan. So, dito po sa Psalms 119 or to verse 107 to 108 ay nagpapaala po sa atin na hindi hadlang ang ating kahinaan, di ba? Upang lumapit po sa Diyos, sa halip doon nating higit na kailangan ang kanyang presensya at kanyang salita. Habang siya ay nagbibigay ng lakas, tayo naman ay patuloy na nagbibigay ng papuri at maglingkod ng may tapat na puso, di ba? Tandaan po natin, kapag nahirapan ka sa laban, di ba, huwag kang sumuko. Lumapit ka lang sa Diyos, kumapit sa kanyang salita at patuloy na magpuri. Tayo po'y manalangin. Lord, aming Diyos, maraming salamat sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa. Maraming beses kaming napapagod, Panginoon, na-discourage at gusto na sumuko. Ngunit salamat pa din, Panginoon, dahil ikaw ang nagpapaalala sa amin na hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling matatag sa aming pananampalataya at patuloy magtiwala sa inyo kahit mahirap ang aming pinagdaraanan, di ba? Turuan niyo po kami, Panginoon, sumamba, hindi lamang kapag masaya kami, kundi maging sa panahon ng pagsubok. Gawin mo ang kalugod-lugod sa inyong mga aming paglilingkod at ang bawat papuring aming inaalay, naway ang aming buhay na magiging patotoo sa inyong katapatan at kabutihan. At ito po ang samdalangin po namin sa tamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So muli po, maraming salamat po at God bless us.